Inihahandog ng Radio Maria at ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang In Manus Tuas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Jomar at kayo po ay nakikinig sa programang In Manus Tuas mula sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Tayo po ay sumasahing papawid sa Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.org at sa Twitter account ng ating diocese, ang Diocese at San Jose NE, at sa Facebook account ng ating programa, Diocese ng San Jose at facebook.com. Si Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose, magandang mabungang pakikinig po sa inyo lahat. Ayun, Bishop, nagbabalik po ako. Welcome back. Una po, bago ko po ipagpatuloy ito, nais kong magpasalamat po sa lahat ng mga nanalangin po habang ako po ay nasa Germany no, nag-undergo ng training para sa isang malaking proyekto po dito sa ating bansa at sa ating diocese. Salamat po at ngayon po, nagbabalik na po akong muli sa In Manus Tuas. Na-miss ko po to, Bishop. May 3 buwan na. Na-miss ka din namin. At napilitan na akong mag-angkor. So, nung wala pala ako, si Bishop ang angkor. Wow. Pero ngayon, Bishop, mas special dahil bukod sa pagbabalik ko po dito sa programang ito, ay meron po tayo makakapiling na 3 naggagandahang dilag. Ano po? Opo, napakapalad po natin sapagkat meron po tayong mga kasamang napakagandang mga nanay po na magbabahagi po sa atin, no? Kasama po ang ating mahal na obispo ay magbabahagi po ng kanilang karanasan sa kanilang buhay espiritual, no po, tungkol sa ating tatalakaying topic sa araw na ito. At ngayon po ay nais po namin silang ipakilala sa inyo. Sila po ay makakasama natin sa halos 1 oras sa talakayan at pagninilay. Kaya narito po sila. Siguro mauna po si Nanay. Magandang araw po at mabiyayang araw sa inyong lahat. Ako po si Ginang Aida Meneses. Kasalukuyan pong nakatira sa Ramar Village, San Jose City. At naninilbihan po sa parokya ng San Jose Manggagawa bilang collector, bilang AP, member po ng liturgical team. Katatapos nga lang po ng aming meeting At napakasaya po ng aming pag-meeting kanina. Marami pong naibahagi ang aming team leader na si Jomar Feliciano. Okay, salamat po. Sige po, next po si Nanay. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabiyayang araw po para sa ating lahat. Ako po si Milagros Raagas, nakatira sa Santa Romana Subdivision at ako po ay coordinator ng Critters and Collectors at member din po ako ng LT. Mm-hmm. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Wow. Sige po. Mabiyayang araw po sa ating lahat. At ako po si Ginang Tessie Bugarin na nakatira sa Rupina Homes. Ako po ay naninilbihan bilang member ng MBG at saka sa collectors, LT. Maligaya po kami sa paninilbihan namin sa parokya dahil dito namin natutuhan lahat ng bagay, pakikisama, pagsasalamuha sa kapwa natin. At ang aming pinaka-inspirasyon sa lahat ay si Kuya Jomar. Wow. Lalong-lalo po sa ating obispo na napakabait. Wow. Mukhang
Pagkapakilala pa lang po yun, Bishop. Wala pa po tayo sa pagbabahaginan, pero kita nyo naman, nakakaantig na ng damdamin ang kanilang pagbabahagi po. Siguro sa ating mga tagapakinig, no, narinig nila sa itang LT, baka magtaka po sila. Ang LT po ay ang liturgical team ng katedral ng parokya ni San Jose Manggagawa, ano po, kasi dito po sa katedral ay merong 3 major commissions, so po yung liturgical commission, social action, at saka ang formation team, no? Yung MBG ay Mother Butler. Yes, ang MBG po ay Mother Butler Guild. Yeah. At narinig po ninyo siguro, no, ito pong mga ating special na mga panauhin ay mga leader laiko po natin dito sa ating parokya na matagal na pong naninilbihan dito at matagal na naglilingkod at matagal nang nagiging inspirasyon din ng ibang mga kamiyembro po nila dahil sila po yung mga pillars, no? Sila yung mga pundasyon na ng ating parokya dito. At nagkapasalamat po tayo dahil pinaunlakan po nila ang aking paanyaya, no po, at talagang excited po sila na tumugon sa aking paanyaya. Kanina sinabi ko kanina na pwede po ba kanyo kaming samahan ni Bishop sa programang In Manus Tuas. Umuo po talaga sila kanina, Bishop. Walang abog-abog, biglang sige, sasama kami kasi gusto namin magbahagi. Talagang kitang-kita naman talaga sa kanila yung kanilang taos-pusong tugon, no? Opo, excited po sila. At bago po tayo mas lumalim pa at tuluyang dumako sa ating kwentuhan at talakayan, ay humingi po muna tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon. Tayo po ay pangungunahan ng ating mahal na obispo sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, salamat po sa biyayang magkatipon-tipon ngayong araw na ito dito sa programang In Manus Tuas ng Radyo Maria. Hinihiling po namin sa inyo na ipadala ninyo ang inyong banal na espiritu pangbasbasan ng bawat isa sa amin. Bigyan nyo kami ng biyayang maging bukas sa inyong pagmamahal, maging bukas sa inyong liwanag, maging bukas sa karunungan na gusto nyong ibahagi sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na patuloy na bigyan nyo kami ng inspirasyon sa mga halimbawa ng mga banal na kagaya ni na San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ang aming mga bagong na-canonized na mga santo, si Saint John Paul II, si John the 23rd. Sana po sa pagbabasa at pagkilala namin sa kanilang buhay ay lalo pa naming makita ang daan para sa ganon ay matutunan namin ang daan na dapat naming tahakin papunta sa buhay ng may integridad, buhay ng pagpapakabuti, buhay ng pagpapakabanal. Iniling po namin sa inyo na itong programang ito, itong isang oras na pagsasama namin ay maging okasyon para ipahayag namin ang pagnanais namin at ang aming desisyon na talagang tahakin itong dahan na ito na tinuturo mo sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, kayo po ay sumusubaybay sa programang In Manus Tuas na sumasahing papawid dito sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Ngayon po sa ating pagsisimula ng ating talakayan, siguro magandang baliktanawan po muna natin, Bishop, yung naging topic po natin nung nakaraang episode po ng In Manus Tuas. So nung nakaraang episode ng In Manus Tuas ay pinagpatuloy po natin yung talakayan tungkol dun sa
pastoral exhortation ng ating mga obispo, the joy of integrity. At pinag-usapan po natin na yung halaga ng konsensya sa ating pagtahak dito sa daan na ito ng buhay ng may integridad. Yung sabi natin, itong konsensyang ito ay isang maliit na boses, pwede din sa atin yung tawag natin boses ni Jesus na gumagabay sa atin. At ito'y lumalakas lalong-lalo na itong boses na ito pag tayo'y nagdarasal, pag tayo'y nagbabasa ng banal na kasulatan, at pag tayo'y talagang ginagabayan ng ating mga obispo, mga pari, pati yung mga leader laiko natin, yung mga matatanda na sa pananampalataya at may mga karanasan na sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. So yung napakahalaga na bilang nagsusumikap na mamuhay ng may integridad, inahayahan din nating tulungan tayo, pati yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung hindi lamang natin ito gagawin na mag-isa, gagawin din natin na yung kasama, yung bawat isa. At palaging iniisip yung kahit na sa ating pagdidiscern kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos, yung iniisip din natin na tayo ay hindi lamang nag-iisa dito sa mundo, kaya yung ang mas makakabuti ay yung makakabuti sa lahat talaga. Ano yung bang kino-consider palagi yung kabutihan ng mas nakakarami. Tapos sinabi natin na merong mga modelo tayo na tinitignan din para sa ganoon matulungan tayo sa pamumuhay natin ng may integridad. At ang pinag-usapan natin last time ay sina San Lorenzo Ruiz, isang Pilipino na naging martir sa Japan, at ganun din si San Pedro Calungsod na namatay bilang martir din sa mga isla ng Marianas noong Abril 1672. Itong dalawang ito ay pinakita sa atin talaga yung wagas na pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. Naging modelo sila sa pagpapatutuo ng pananampalataya. Hindi lamang sinasabi, kundi ito'y talagang ginawa nila na handa silang mamatay para sa pananampalataya. At sinabi din natin na itong dalawang ito ay mga misyonero, yung bang bagamat laiko sila, yung bang hindi sila nagatubili na, kasi nung panahong yun, hindi naman madali yung maglakbay sa yung bang sa tubig, yung bang yung bang hindi yung matagal yung paglalakbay, gano'n, yung bang tapos iiwanan mo yung pamilya mo, parang hindi mo alam kung makakabalik ka pa. So yung pagiging handa nila na iwanan ng lahat, and then to be able to do yung mission work, ibahagi yung kanilang pananampalataya sa iba, no. So yung titignan natin, sila ay dalawang modelo na dapat nating tularan, lalong-lalo na sila ay dalawang Pilipinong naging santo, no. So ngayon po ipagpapatuloy natin, Bishop, yung karugtong nung pastoral exhortation on integrity, po. So ngayon po babasahin ko po yung susunod na bahagi na may pamagat po na Living the Joy of Integrity. As both gift and task, individual and collective integrity is a product of prayer and discernment. In 2010, in the midst of the political turmoil being experienced by the country, we, your bishops, called not for direct and immediate political action, but for circles of discernment. These circles of discernment were meant not only to assess the larger realities in our country, but also to encourage all Filipinos of goodwill to reflect on how they too have been responsible for the situation. As we move from circles of discernment to circles of integrity, we also realize that integrity has both
personal and communal components. Yung siguro maganda na tignan natin itong konteksto nito, ano, nung 2010, ito yung talagang panahon na dumadaan talaga ng iba't ibang mga kaguluhan yung sa ating bansa. Ito po ito yung election year, di ba? Yung ito. 2010, tapos yung dito yung Hello Garci, Ito yung Hello issue, Garci yung scandal. scandal. Yung ito yung ano yung nung nagbi-meeting kami mga obispo noon, yung parang isa sa mga para bang yung hamon sa amin ay yung tumugon dun sa panawagan ng nakakarami na magkaroon ulit ng EDSA revolution. Pero yung isang sinasabi ng mga obispo noon, nung nag-uusap kami, sabi nila, puro na lamang EDSA revolution. Yung bang, para bang it's always an extraordinary means ang ginagamit natin para sa ganun yung ituwid natin yung hindi tama, yung mali, ganun. Yung bang, ba't hindi tayo mag-isip ng mabuti? Iyahan nating mag-isip yung mga kababayan natin, yung magbuklod-buklod, yung mga grupo-grupo, tapos yung magdasal, manahimik, tapos yung talagang humingi ng liwanag galing sa Panginoon at hingin kung ano talaga yung hinihiling ng Panginoon sa atin. Ganun yung bang. Kasi parang anong nangyari po, Bishop, nung 2010, natatandaan ko na ang mga tao talagang nawalan ng tiwala sa gobyerno. Parang para sa mga tao noon, nasira ang integridad nila talaga. As in, nawasak ang kredibilidad, nasira ang integridad. And they want change. Yes, Gusto nila ng pagbabago. Kaya lang, nawala siguro sa isip nila na they too are also responsible for this situation. At maganda na binanggit po ito dito, no, sa sulat na ito ng ating mga obispo na the circles of discernment na in-encourage po nila na magkaroon tayo ng pagkakataon para mag-isip mo na magbulay-bulay tayo. Ano bang nangyayaring ito? Ginamit din yung pagkakataon na yun upang tingnan din yung sarili ng bawat Pilipino na teka, responsable rin ako dito meron din akong papel dito, hindi lamang ang mga hinalal na mga pinuno, kundi ako bilang isang Pilipino at bilang isang mamboboto ay isang botante ay meron din akong responsibilidad dito. Yes, yung naalala ko yung mga obispo noon, sinasabi nila na sana we do not just point an accusing finger dun sa isa o dalawa o kung kanino man sa gobyerno. Sana yung makita din natin tayo ay may bahagi din sa nangyayari sa ating bansa. At napakahalaga yung bang tignan din natin ang ating sarili, tignan din natin ang ating pagkakamali, mag-mea culpa din tayo. Yung bang kilalanin natin na may pagkukulang tayo, pagsisihan natin ito. Tapos tignan din natin kung ano yung pwede nating gawin na sama-sama na makakabuti sa ating bansa. Opo, kasi para sa ating mga tao, napakadaling mag-blame, no? Especially kapag halimbawa malayo ka, tapos nakikita mo na ginagawa ng tao ito, madali mo siyang ituro pero hindi mo alam na meron ka ring papel, meron ka ring responsibilidad doon. Hindi man siguro directly, pero bilang bahagi ng malaking komunidad, lahat tayo ay damay, lahat tayo ay may bahagi doon. At ito yung gustong makita ng ating mga obispo na from circles of discernment to circles of integrity, mula sa pag-iisip, isabuhay natin sa pamamagitan ng muling pagbangon at muling pagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magkaroon ng integridad. Yung sinasabi dito kasi yung pamagat natin ay living the joy of integrity, na yung pagsasabuhay ng kaligayahan ng nagiging namumuhay tayong may integridad. Na yung bang yung dito yung sinasabi sa atin, yung pag nagdadasal, pag nananahimik, pag nakikinig sa Diyos, kumisan yun nga yung bang nakikilala din natin na tayo dapat mamuhay ng may integridad. Sa pagdadasal natin, nakikita natin yun nga yung bang binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, kaya it is a gift yung bang yung bang sa pagdadasal you receive the light, you receive kasi yun nga yung blessings coming from the Lord, and you are able to live yung a life of integrity, gano'n yung bang at nito ay isa ding sabi, it is also a task, no?
Obligasyon it is po an natin obligation. It is ganon yung bang kasi nga pag nagdadasal ka, makikita mo din, madadama mo din may obligasyon din ako dito, dapat gawin ko din ito. Ganun yung may bahagi akong dapat gawin kasi yung pag nagdadasal ka, ito yung palaging sinasabi sa iyo ng Diyos. May bahagi ka diyan, hindi pwedeng tutulog-tulog ka lang diyan o yung bang mananahimik ka diyan. If you have to say something, say something. If you have to do something, you do something. Ganun yung bang. At nakakatuwang isipin po, Bishop, no, kasi minsan hindi na lang natin napapansin pero mas madalas na ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang isang sitwasyon, may bahagi ka rin doon. Hindi ito dahil lang sa isang tao, kundi meron akong bahagi dito. At mas madali nga sa atin kasi na mag-blame ng kapwa kaysa kunin yung responsibilidad o hanguin man lang yung sitwasyon na ito mula sa pagkakalugmok, itataas natin uli. So, parang isa sa mga dapat pa nating ipanalangin talaga ito, yung ganitong kaisipan. At papasok po tayo, Bishop, doon sa ikalawang bahagi nito, which is yung sinabi dito na mula sa circles of discernment to circles of integrity, we realize that integrity has both personal and communal components. So, ibig sabihin, may mga bahagi ito na yung para matupad natin itong sitwasyon na mayroong integridad, merong mga dapat tayong tutukan. Meron tayong dapat pagbigyan ng pansin. Una po dito is yung personal integrity. Sabi po dito, the key to social transformation and the building of a more just society is the fostering of integrity in every individual. Yes. Authentic social changes are effective and lasting only to the extent that they are based on resolute changes in personal conduct. A life of personal integrity, a moral upright life, attests to the beauty of our vocation as children of God. We are fortunate to have ordinary Filipino citizens manifesting this kind of personal integrity, even in the most difficult of circumstances. Last year's Typhoon Yolanda saw countless Filipinos give their time and resources, no matter how meager, for their relief efforts. This kind of generosity and heroism, often unrecognized, clearly demonstrates inner integrity. So ito daw po yung unang mahalagang component, yung personal nating integridad. Alam ko maraming maibabahagi sa atin ng ating mga nanay tungkol dito sa integridad ng pagkatao ng isang tao kasi talagang decision kasi yan no? Yung it's a personal decision. Kung minsan may mga karanasan tayong yung parang conversion experiences ganun yung bang na talagang gusto mo nang magbago. Yung naalala ko minsan yung may nagbigay ng talk sa amin si Alex Lacson, attorney Alex Lacson. Yung binahagi niya yung 12 little things that we can do for our country. Ganon yung bang sa kapatiran po siya. Hindi siya sa kapatiran. Parang independent. Hindi ko lang basta yung dumaban, nagano siya no last election, senator, hindi lang siya nanalo. Pero isa siya sa mga namumuno dun sa yung People's Initiative gagawin sa Cebu, malapit na yan sa Cebu. Ngayong August yun yung bang yung ano niya, yung isa sa mga binahagi nga niya yung it talked about yung pagbili natin ng mga pirated DVD ganyan bang at sinabi niya kung ano yung nawawala sa gobyerno in terms of tax kasi nga yung tapos yung mga rights ng mga producers and directors and actors and actresses sa mga movies hindi nare-respeto ganon yung bang yung I remember kasi yun nga yung bang ako personally I have to confess na bumibili din ako ng pirated DVDs and CDs kasi mura napakamura hindi ba yung bang tapos yun nga pero nung marinig ko si Alex Lacson sabi mo tama nga ito yung bang so personally ako I made a personal commitment na buwan nun hindi na ako bibili ng pirated DVDs aside from the fact na kuminsan pag pinapanood mo in the middle nasa climax na biglang hinto
Yun po yung setback. Nung consequence po yan, Bishop, nung pagbili ng pirated na. Nandun ka na sa maganda eksena, naputol. Napuputol, wala. Kayo po mga nanay, do you have any experience? May mga karanasan po ba tayo na naipakita sa pamamagitan ng isang sitwasyon yung personal na integridad ng isang tao? Apo. Sa sarili ko, yung personal integrity. Paano ko ba maibabahagi itong aking... kasi, bilang retired employee, no, nagkakaroon kami mga problema din sa pinasukan ko. May mga bagay akong nakikita sa pamunuan namin na hindi ko naman ma-share. Pero parang nakukuhan ako, pero yung sa sarili ko pa rin, pinagpipray ko yung aming company na yun. Kasi marami talaga siyang hindi ko matake ang mga kanya. Talagang sinasama ko siya sa mga prayer na wag sanang maging ganito. Ang magiging resulta ay hindi kaiga-igaya, lalo sa mga co-employees ko, ganun. Gumagawa na lang po ako sa sarili ko din, yung in-improve ko yung sarili ko, na sana ako'y maging pamarisan na lang ng mga kapwa-empleyado ko. Lahat yung pwedeng maging halimbawa ako sa kanila. O kaya yung pagkakaugnay ko po dito sa katedral, hanggat maaari po, ginagawa ko po ang lahat ng paraan, lalo po yung mga pamilya ko, mga anak ko, asawa ko. Sana po ay maging halimbawa ako sa kanila, lalo po kasi, yung paglapit ho sa Panginoong Jesus, yun isang ipinipray ko na lahat po sana ng pamilya ko ay talagang mailapit ko sa kanila, yung ating Panginoong Jesucristo. Sa mga karanasan ho, talaga napakaraming karanasan. Pero po yung karanasan na yun, naging lessons po sa akin yun. At yung aking pong pananampalataya, napapalalim ko siya sa pakikinig sa mga retreat, sa mga recollections, sa pakikinig, lalo na po sa TV Maria. Marami po ako napupulot sa TV Maria. Yung magagandang halimbawa po sa mga TV Maria, marami po ako napupulot. Na kung pong sinashare ko sa iba, sana nga po ako'y maging matularan nila. Hindi man sa lahat, kahit ho bahagya lang, na mayroon akong naibigay na magandang halimbawa sa kanila. Ayan ako, salamat Nanay Aida. Ano po? Totoo po yun, no, na kapag halimbawang ikaw ay involved sa simbahan, people will look up to you for integrity, credibility and integrity and authenticity rin, no, sa pananampalataya. Kaya isang malaking hamon talaga sa atin, no, sa mga laiko, especially sa mga naglilingkod sa simbahan, na talagang mamuhay ng matuwid na pamumuhay. Kaya nga sabi nila yung we have to be careful with the words that we say, Yes. the things that we do, yung the life that we live, kasi nga yung tinitingala ng iba, ng ibang na modelo, yung mga they expect you to be a model of integrity. Pag gumawa ka kasi ng mali, yung you become a scandal to many, gano'n yung bang at kapag ikaw ay namumuhay ng matuwid, no, ito ay nagiging confirmation, no, isang pagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi nakikita sa pamumuhay mo at sa pagkilos mo, sa pananalita mo, ang Diyos mismo. Lalo na kapag ikaw ay namumuhay ng matuwid at naaayon sa isang matuwid na tao ang pamumuhay. Sa ngayon po ay magkakaroon po tayo ng maikling break, no? At alam ko na ang ating mga guests ay talagang marubdob ang kanilang pagnanais na magbahagi. Pero ganun pa man po ay magkakaroon po muna tayo ng maikling break, at sa saglit pong oras na ito ay muling magbabalik po ang programang In Manos Tuwas. Binabati ko po lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Bishop William Antonio ng Archdiocese ng Nueva Segovia dito sa Vigan.
Galin po natin makinig sa Radio Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at kristyanong panghubog, tayo ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos. Sa ating pakikinig ay suportahan din natin ang Radio Maria nang mas lumawak pa ng misyon nito ng Mahal na Ina. Sa pamamagitan ng Mahal na Inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. This is Archbishop Fernando Capalla. I am requesting everyone to listen to Radio Maria Philippines because this is the will of the Church and of the Mother of the Church, the Blessed Virgin Mary. And I give you now the blessing in the name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manos Tuwas. Ito pong muli si Kuya Jomar. Si Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose. Ito naman po ulit, si Ginang Aida Meneses. Ito naman po ulit, si Tessie Bugarin. At ito naman po si Milagros Ragas, muling nagbabalik sa pakikinig ninyo. Marami pong salamat. Ayan, ako natutuwa ako. Parang mga anchors lahat ng mga nanay dito. Parang sanay na sanay po kayo, no? First time niyo pong nag-guest, hindi po ba? Pero sanay na sanay po sila. At Napuputol, nagbablock pa yung aming mind. pero ganun pa man po ay pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. At kanina po, bago po ang ating maikling break, ay pinag-usapan po natin ito sa personal integrity. No po, at sinabi natin na napakahalagang maipakita natin yung ating personal integrity sa lahat upang maniwala sila na tayo nga ay mga anak ng Diyos. At ibinahagi nga ni Nanay Aida yung kanyang karanasan, no, bilang isang lingkod dito sa simbahan na nagiging modelo sa ibang mga tao, lalo na sa kanyang pamilya. No po. Dito po, Bishop, sa huling sentence po nitong bahagi na ito ay sinabi yung tungkol do sa napakarami mga Pilipino na naging mga modelo ng generosity at heroism, no? Lalo na nung panahon ng Bagyong Yolanda, kung saan yung kanilang maliliit na mga bahagi ay yung kanilang maliliit na pagbabahaginan ay ibinigay po nila, no, bilang tulong, no, gaano man kaliit ito o gaano man kalaki ito ay para sa pagtulong sa kanilang kapwa. Ako meron akong mga kakilala, mga kabataan, mga yung 13 years old hanggang 17 years old lang yung mga batang ito, no? Pero talagang nag-mobilize talaga sila para makapag-ipon sila ng mga pwede nilang dalhin, no? Yung goods para dun sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Talagang tapos sila mismong nagpunta doon, yung they cross talagang seas and rivers ganun, para maabot nila talaga yung mga biktima ng Typhoon Yolanda. Nung po ako ay nandun sa Germany, Bishop, doon sa parokya na aking tinuluyan, nung nalaman nila na ako ay taga-Pilipinas, binanggit nila kaagad sa akin na pagkatapos nung bagyo na balitaan nila, nagkaroon sila ng massive fund drive, no, at napakarami pong tumulong. Doon makikita yung the spirit of friendship and solidarity, no, po, between among peoples. At maski dito po sa ating bansa, no, nakikita nila na kahit na tayo mismo yung nasalanta, nagtutulungan po talaga tayo. At hindi lang po siguro doon, Bishop, doon sa nangyari sa Typhoon Yolanda o sa mga efforts natin doon, kundi maski yung mga maliliit na mga sitwasyon na mga pangyayari na kung saan natetest yung integridad ng nating mga Pilipino. Halimbawa, ako po ay naliligayahan talagang tunay kapag nakakabalita po ako ng isang taxi driver na nagbalik ng malaking halaga na pulot sa airport, ibinabalik ng walang bawas, kundi kasi gusto niyang maging totoo. Kasi may integridad yung taong ito, meron siyang kredibilidad at gusto niyang panatilihin yun. At ito po yung mga nakaka-inspire na mga istorya na pwede naman pala, meron naman pala tayong mga taong ganito na kung titingnan po natin na pwede at kung tayong lahat ay katulad nitong taong ito, wala tayong magiging problema tungkol sa korupsyon, sa kasamaan sa lipunan, lahat magiging maayos kung magkakaroon ng integridad ang bawat isa sa atin. At isa pa po sa
sa binanggit kanina na component, sabi nga kasi dito, both personal and communal components ang kailangan upang mabuo itong circles of integrity na ipinopropose ng kaobispuhan ng Pilipinas. At ito po yung una, yung integrity in the family. Sabi po dito, a privileged arena in which Christian integrity is manifested is in family life. Integrity is first learned within the family. One cannot underestimate the influence of family attitudes, practices, and values on the formation of one's character. When children see their parents keeping promises and being faithful to one another, they learn to become trustworthy and responsible in their relationships. Let Paul's words guide us. Show yourself as a model of good deeds in every respect, with listening, with integrity in your teaching. So, yun po, sabi dito, at madalas nating naririnig ito na ang unang nagtuturo talaga ng karakter ng isang tao ay ang pamilya. Yeah, kasi sinasabi natin palagi, ito yung basic unit ng society, no? Yung so yung actually yung natututunan mo dito sa maliit na pamilya ninyo, ito yung contribution na pwedeng maibigay ng pamilya mismo sa lipunan kasi ito yung dadalhin mo din sa lipunan, di ba? Yung dito natututunan yung pagiging totoo, dito yung natututunan yung pagiging honest, pagiging mababang loob, gano'n yung pag nakita mo yan na ginagawa ng mga magulang mo, yung nakikita mo nangyayari sa pamilya, yung pagpapatawad o paghingi ng tawad. Minsan kasi yung mga tatay o kaya yung mga nanay, dahil nanay sila at tatay, ayaw nilang humingi ng tawad pag nagkamali sila kasi para bang masama yung tanggapin mo yung pagkukulang mo, no? Yung mga napakahalaga na even in the part of yung living a life of integrity is recognizing din yung weaknesses natin, yung kakulangan natin, pero yung you acknowledge it with all humility and then start again. Ganon yung para mamuhay ng maayos at may pagmamahal sa pamilya. At nakikita po ito ng ating simbahan, po yung kahalagahan ng pamilya upang mabuo ang isang karakter ng isang tao. Kaya naglitawan po ang mga organisasyon na family oriented at yung ating talagang matinding paglaban do sa reproductive health bill na sisira sa pamilya ay talagang ipinaglalaban po ng simbahan at patuloy ang simbahan sa pagkilos upang mapayaman ng pamilya sa kanilang pananampalataya. I'm sure yung ating mga panauhin ngayon ay may mga maibabahagi po tungkol sa kanilang karanasan, kasi mga nanay po sila, Bishop, at sa kanilang mga anak ay naibahagi rin siguro nila yung magandang karakter ng isang mabuting Kristiyano. Siguro nais nating marinig ang kanilang karanasan tungkol dito. Ako po bilang magulang, nais ko po na mabuhay ang mga anak ko na may integridad. Sabi ko po sa kanila, kahit na-reach na nila yung kanilang ambisyon sa buhay, na lahat ng pangarap nila na-reach naman nila. Ang sabi ko, yung panatilihin ang kababaan ng loob. Huwag magyayabang. At ibig ko sabihin, kahit na talagang masaya na sila, panatilihin nila yung buhay namin noon na kami mahirap. Mahirap po kami, Bishop. Pero pinilit ko po na mapatapos lahat ng anak ko. Ngayon, ang inaano ko sa kanila, yung pagsisimba lagi. Yung isang anak ko nasa abroad, pero sila lagi silang nagsisimba, buong pamilya. Ngayon, yung anak ko dito na kasama ko, yun pag First Mass, siya ang kasama ko nagsisimba dahil natatakot po ako lumabas mag-isa ng gabi ng madaling araw. At ang lagi kong sinasabi sa kanila, para sa kayo paniwalaan ng mga bata, kung ano yung pinangako nyo, maski maliit na bagay, kailangan tutuparin para maniniwala ang bata sa iyo. Kumbaga ikaw na matanda, ikaw ang maging modelo ng kababaang loob at kabutihan ng loob.
Yun po ang lagi kong inaano sa kanila. Yun po ang may ibabahagi ko sa oras na ito. Salamat po. Maganda po yung sinabi ninyo na yung sana palagi nilang alalahanin yung nung kayo'y mahirap pa. Sabi nga niya, yung bang yung alam niyo ba na yung episcopal motto ng ating Santo Papa ay lowly and yet chosen. Yung bang yung siya mismo, kung makikita natin yung ating Santo Papa, yung kababaang loob, palaging nakikita sa kanya yung bang minsan nakakagulat nga yung Holy Father, yung nagpa-pastoral visit. Pag may nakita siyang mga tao sa daan, hinto siya. Tapos i-bless mo na yung kung may sakit doon, bi-bless mo na niya. Tapos makikipag-picture taking pa doon sa mga taong nandoon. Tapos yung kwento nga yung sumama siya doon sa mga workers ng Vatican, no? Doon sa nakikain siya sa cafeteria. Tapos nakipila-pila siya doon, nakiupo-upo siya doon, nakipagkwentuhan siya. Nakita mo talaga yung kababaan ng ating Santo Papa. Ano yung bang maganda pong yun nga yung bang yung mapanatili talaga natin yung kababaang loob natin. Yung po ang lagi kong pinapaano sa kanila. Hanggang ngayon po, Bishop. Maging mababang yun po ang lagi kong inaano sa kanila na yung paa mo lagi sa lupa. Huwag mong iaangat. Maganda yan. Kasi yung pagsasabuhay nga natin ng may integridad, kailangan itong ng kababaang loob. At hindi ka mabubuhay ng may integridad kung wala kang kababaang loob, yung humility. Kasi isang malaking component po ng living with integrity is humility. Yung hindi naman sinasabi kasi yung pagsasabuhay ng may integridad ay yung talagang perfecto ka, wala kang mali, gano'n yung bang yung kailangan yung nakikilala mo palagi na yung mga kahinahan natin bilang tao, pero at the same time yun nga yung bang nakikita mo din yung siguro second part ng episcopal motto ng Holy Father, yung that we are chosen. Ganun yes. Yung pinili tayo ng Diyos na may in-expect sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo na dapat nating isabuhay. Yes. Kasi alam niya na mahina rin tayo, meron tayong kahinaan, pero pinili po niya tayo. No? So pinili niya pati yung kahinaan natin. At hindi natin pwedeng gawing excuse yung kahinaan natin upang tumugon sa isang buhay ng maintegridad. No? Siguro si Nanay Tess may maibabahagi din sa atin tungkol sa kanyang karanasan sa pamilya at paano natin maisasabuhay sa loob ng pamilya ang isang buhay na maintegridad. Konti lang pang may babahagi ko. Sa aking manugang na hapon, yun po ay walang... Hapon po ba? Hapon? Opo, okay. Wala po siyang religion ba. Tapos nung pong nagbakasyon dyan, bakit si Mama Eka nakatira kung saan? Gabi na akong umuwi. Nagsisimba yan. Bakit? Ano bang kwandong simbahan? Paano ba? Parang nasa kanya na yung oras niya, nakatira na doon. Hindi, ganito yan, nung aking anak. Si Mami nung araw, nung umalis ako sa piling niya, ibinuhos niya ang panahon niya. Kumbaga sa wala siyang ibang pinagtuunan. Kahit na may hanap buhay, naibaling niya sumama sa lahat sa mga organisasyon. Pinili niya sa loob ng simbahan siya nanatili. Dahil walang direksyon ang buhay niya, dahil umalis ako sa piling niya. Naalis siya at nakapag-asawa ng hapon. Ngayon, dinala niya naman dyan yung hapon. Dyan sila naniraan. Doon nakilala nung manugang ko yung takbo ng buhay namin na talagang sa Panginoon tayo babalik, sa Panginoon tayo maniwala, ihayakap tayo sa Panginoon at doon gaganda ang buhay natin. Kaya ayun, parang naging Kristiyanos na siya. Pag pumupunta rito, simba muna tayo, Mami, punta tayo sa Manawag, punta tayo sa ganito, simba muna tayo. Kaya pag pupunta ako doon sa kanila, hinahanap ko talaga kung saan ba yung simbahan. Sabi nung manugang ko, malungkot na naman si Mami, gusto na naman niyang umuwi at naalala niya nanimimiss na naman niya ang simbahan. Kaya inihahanap nila ako ng lugar kahit na malayo. Pinupuntahan po namin yung simbahan doon. Wow. Kaya yun ang experience ko sa aking buhay, pamilya. At nag-iisang anak ko po kasi yun, yung umalis na yun. Parang nawala ng 5 taon, nag-TNT sa Japan. Yun, nakahanap naman siya ng katwang sa buhay. Yun ang naging experience ko. Basta't sa Panginoon kumapit. So, ibig sabihin, Mami, na yung integridad mo bilang isang lingkod simbahan ay naibahagi mo at dahil dyan ay nagawa mong ma-convert, no? At sa pamamagitan ng yung pagsasabuhay at sa yung pamumuhay ay na-convert ang isang hindi naniniwala
patungo sa tunay na paniniwala. So napakagandang karanasan po, Bishop, kasi ito yung konkretong pagkapakita ng isang buhay na may integridad. Kasi once na nakita ng tao na mayroon kang integridad, maniniwala sila sa iyo eh. Basta pagdating, simba muna tayo, Mami. So ibig sabihin, naniniwala sila na ikaw ay totoo, hindi fake, dahil madali po nating madidistinguish ang isang taong nagpapanggap, no? Kapag nakita mo na siya ay nagpapanggap, para ang hirap kitang paniwalaan, ang hirap kong sundan yung ginagawa mo. Pero kapag nakakarinig po tayo ng ganitong mga kwento, no, nakaka-inspire, no, nakaka-uplift ng spirits na ang isang taong may integridad makakaakay pa. At yan yung hamon po sa atin actually nitong liham na ito ng ating mga obispo na mamuhay tayo ng may integridad so that people will look up to us at makikita nila na tayo ay mga anak ng Diyos at maniniwala sila sa atin. Ayun po, tayo po ngayon ay magkakaroon muli ng ilang maikling paalala at napakabilis po ng oras, ano? Akalain ninyo na malapit na po matapos ang ating pagbabahaginan, pero wag po muna kayong aalis para sa ilang paalala mula sa ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Hello sa lahat ng mga tagapakinig at nakikinig ngayon. Ang slogan ng ating radyo ay Bringing Christ into our homes. Sana gayon ang mangyari sapagkat bukas lagi ang ating radyo upang makinig sa mga aral at sa mga pagpatotoo ng ating panampalataya. At maunawaan natin at mabigyan tayo ng lakas loob na magpatuloy sa ating paghahanap sa katotohanan upang manindigan tayo sa anuman ang tama sa buhay natin sa tulong ni Maria sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito po ay si Bishop Nakwa ng Diocese ng Ilagan. Itanong mo kay Doc. Programang pangkalusugan ng Radyo Maria, sumasayang papawid tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kung may gusto po kayong malaman para manatiling malusog, itanong kay Doc. Radio Maria, bring Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Kuya Jomar. Ito po si Bishop Bobet Malyari. Ginang Aida Meneses po. Ginang Tessie Burin po. At Ginang Milagros Raagas po. Ayan, naku, nasa huling bahagi na po tayo ng ating mabungang talakayan. No? Napakabilis po ng oras. Alam ko napakarami pa po nating gustong ibahagi. Pero welcome po kayo ulit na bumalik sa ating susunod na episode. Ano po? Excited na po ang ating mga nanay, no po, kasi first time po nila, pero pagpaumanhin po dahil limited lamang po ang ating oras. Kaya sa bahagi pong ito ay magkakaroon po ng maikling paglalagom ang ating mahal na obispo tungkol po sa ating natalakay na dito po tungkol sa sulat ng ating mga obispo. Siguro po yung tulungan ninyo ako kung meron akong hindi masabi, pwede ninyong banggitin. Yung kanina nag-umpisa tayo dun sa pag-uusap natin dun sa pagsasabuhay ng buhay ng may integridad. Yung sinabi natin na yung mga obispo dito sa kanilang pastoral exhortation, yung pinaalala sa atin na noong 2010, yung panahon ng election, kung nagkakaroon ng gulo yung sa political level, no, yung mga yun ang sinabi natin, yung Hello Garci scandal na doon, yung bang, tapos yung hamon noon ay magkaroon muli ng EDSA revolution. Pero yung isang paanyaya ng mga obispo noon ay yung kung pwede yung manahimik, magdasal, magbutay ng mga grupo, pag-usapan natin kung ano ba yung sitwasyon natin na kinalalagyan,
At tignan din natin, hindi lamang yung kasalanan ng iba, kundi pati yung kasalanan din natin. Yung kasi ano man yung nangyayari ngayon sa ating bansa, meron tayong bahagi dito na dapat nating makita din yung personal na responsibilidad natin. At sabi natin, itong pagsabuhay ng may integridad ay isang regalo kasi nga sa ating pagdarasal, pag umaharap tayo sa Diyos, yun nga, nakakatanggap tayo ng liwanag, nakakatanggap tayo ng hamon mismo galing sa mga salita ng Diyos. At ito'y nakakatanggap tayo ng liwanag, direksyon, no, sa ating pagsasabuhay. So, yung hamon na magsabuhay ng may integridad, ito'y isang regalo galing sa Diyos. Kasi nga, ito'y direksyon na siya mismo ang nagbibigay. Pero ito din ay isang obligasyon, it's a task, sabi nga niya na. Kasi pag nagdadasal din tayo, yung hamon ay kumilos. Hindi ka lang matutulog, hindi ka lang mananahimik, kundi sabi ko nga, kung mayroon kang dapat sabihin mo, kung mayroon kang dapat gawin mo, ganun yung bang, at yun palagi yung hamon ng ating pananampalataya. Yung sabi, ito yung sinasabi nilang walk your talk, no? Yung bang, kung ano yung sinasabi mo, iniisip mo, pwedeng sana gawin mo. Practice what you preach. Yeah. Tapos yung sinabi din natin na yun nga, yung bang kailangan magkaroon, it's a movement from circles of discernment to circles of integrity. Ganun yung bang. Actually, sa totoo lang, hindi natin nabanggit ito, yung nasabi sa amin nung nag-meeting kami last July, na merong mga group of businessmen, yung talagang they are decided really to to live a life of integrity sa mga companies nila. Ano yung bang meron silang mga testing na ginagawa para makita nila kung anong level of integrity yung pagsasabuhay nila, yung kung gaano yung pagsasabuhay nila ng integridad sa mismong kumpanya nila, from the manager up to the yung mga workers nila, gano'n yung bang. Tapos yun nga, sinabi din natin na yung itong pagsasabuhay ng may integridad ay yung merong personal at communal components, ganun yung bang. Tapos yung it's a decision that we make, no, kailangan yun nga, ako personally bawat isa sa atin dapat talagang magdesisyon na magsabuhay ng may integridad. It's a commitment that we take, no, yung bang tapos yun nga, yung bang yung pinag-usapan natin, yung mga simpleng tao, pero yun nga, yung bang sinasabi ni Mo Jomar, yung natutuwa kapag may isang taxi driver na may naiwanan sa sasakyan niya, tapos isosoli niya ng buong buo kahit na malaking pera pa yun, ganon yung bang. Tapos yung binigyan din ng pansin yung mga napakadaming mga taong kababayan natin na tumulong dun sa Typhoon Yolanda, no? Yung bang mga simpleng tao, mga kabataan, gano'n yung bang, pero very spontaneous yung response nila, and very generously yung talagang yung pagbibigay ng kanilang sarili. Kasi nga, sabi nga, itong mga ginagawang ito, talagang clearly demonstrates, no, yung bang itong yung inner integrity na nasa kanila, no? Tapos yung pinag-usapan din natin kung ano yung yun nga, yung bang kung ano yung papel ng pamilya. It's dito talaga, yun nga, yung bang yung impluwensya sa pamilya, malaking bagay para sa pagsabuhay natin ng ng personal integrity, no, yung bang natin yung impluwensya ng pamilya. So yung kaya napakahalaga na yung pamilya natin, yung makita din natin yung integrity na sinasabuhay din, no, sa loob ng pamilya. Kasi nga ito nga yung kung ano yung mga ginagawa ng mga magulang, sinasabi ng mga magulang, yung ugali ng mga magulang, ito yung napupulot ng mga bata, yung mga anak natin. Napakaganda nung dito yung sinabi ni St. Paul, no? Show yourself as a model of good deeds in every respect and with integrity in your teaching. Parang isang napakalaking hamon po muli nito sa atin, no, na talagang mamuhay na maintegridad. Kasi kung ano yung isinasabuhay natin, yun yung pinaniniwalaan po natin. Kung ano yung sinasampalatayanan natin, yun yung isinasabuhay natin at ikinikilos natin. At napakahalaga na
maikilos natin ito ng tama at maintegridad kasi bumabalik po itong muli sa atin at sa sinasampalatayaan natin, that they will know that we are all children of God. So, napakaganda po ng ating tinalakay ngayong araw na ito, sa ating episode na ito, at muli po ay inaanyayahan po namin kayo na patuloy na sumubaybay dito sa programang In Manus Tuas hanggang sa susunod po na Miyerkules, kung saan atin pong muling ipagpapatuloy ang kabuuan pa ng nilalaman ng pastoral exhortation ng ating kaobispuhan ng Pilipinas on integrity. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig at atin pong tapusin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa napakabiyayang talakayan na ginawa namin ngayon. Sana po yung lahat ng pinag-usapan namin, kami mismo ay isabuhay namin. At sana po yung mga nakikinig na mga kapatid namin sa programang In Manus Tuas ay mabigyan ng inspirasyon para sa ganoon sila din ay makatanggap ng biyaya na magsabuhay ng may integridad. Makita sana nila at matanggap nila itong regalong ito sa kanilang sarili at talagang yakapin nila ito bilang isang bagay na minimithi din ng kanilang pagkatao. At sana po yung bigyan nyo sila ng kakayahan at bigyan nyo sila ng lakas na isabuhay po nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sana maging inspirasyon din sila sa kanilang mga kasama sa pamilya. Mabigyan sana sila ng kakayahan at tulungan din ang isa't isa sa kanilang pamilya na mamuhay ng may integridad. Kami pong lahat, Panginoon, ay sumasamo sa inyo na yakapin ninyo kami sapagkat kung wala po kayo, hindi po namin makakayanan yung mamuhay talaga ng mabuti, na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay iniling namin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nais din po nating magpasalamat muli sa ating mga panauhin. Hanggang sa muli po, ito po si Kuya Jomar kasama si Bishop Bobet. Nagpapaalam po at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.